Kumusta po kayo ngayong araw? Now for our message this morning, ang title po natin ay Prisoners of Sin. At ang atin pong passage is found in Romans chapter 6, beginning with verse 15 hanggang verse 23. At kagaya po ng ating nakagawian, as we read this portion of the scripture, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Sundan po ninyo ng inyong mata ang pagbasa sa salita ng atin pong Panginoon. Mula po sa verse 15 ng Romans chapter 6. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita na ating binasa. Maaari na po ulit makaupo ang bawat isa. Nais ko pong simulan sa isang kwento tungkol sa isang lalaking nakulong ng mahabang panahon, more than 30 years na nakulong. Nang dumating na po ang araw ng kanya pong paglaya, binigyan po siya ng bagong damit, binigyan po siya ng pera, binigyan din po siya ng ticket para po makauwi siya sa kanilang lugar. No? Pero pagkatapos po ng isang linggo, matapos po siyang lumaya, bumalik po siya sa kulungan at sinabi, "Masanay na ako rito. Hindi ko alam kung paano mamuhay ng malaya dahil sa sobrang tagal na niya nakakulong." Alam niyo, nakakalungkot po, pero marami pong tao ang ganito ang kalagayan. Pinalaya na, pero bumabalik pa rin sa pagiging bilanggo. No? Ganito po ang spiritual nating kalagayan bago ho tayo nakakilala sa atin pong Panginoon. Tayong lahat ay dating mga bilanggo ng kasalanan. Wala po tayong kakayahan na lumaya sa atin pong sarili, pero sa pamamagitan po ng biyaya, ng grace ng atin pong Panginoon, yung amazing grace na kinakanta ng choir, tayo po ay pinalaya ng atin pong Panginoong Hesukristo. Pero ito po yung tanong, kung pinalaya na po tayo, bakit pa tayo bumabalik? Kagaya po nung bilanggo na yon, no? At dito po sa mga talatang binasa po natin, itinuturo po ni Pablo na lahat po ng tao ay alipin ng isang Panginoon, no? Na maaari po tayong maging alipin ng kasalanan na humahantong sa kamatayan, o kaya naman ay maaari po tayong maging alipin ng Diyos na humahantong sa buhay na walang hanggan. Ito po yung dinidiscuss ni Apostle Pablo dito sa Romans chapter 6. The whole chapters until this chapter, hanggang sa mga susunod pa nga po, si Paul ay dinidiscuss niya yung tungkol sa atin pong kaligtasan. At malinaw na sinasabi nga ni Pablo, bilanggo tayong lahat ng kasalanan. No? Ibinigay sa atin ang kautusan, subalit ang kautusan ay nagpakita lamang ng ating tunay na kalagayan at hindi po tayo natulungan sa atin pong pagiging bilanggo sa kasalanan. No? And sinasabi ho dito ni Apostol Pablo na ngayon na tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesukristo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. No? Tayo ngayon ay nasa ilalim na ng biyaya ng ating Panginoon. And so, una po natin tingnan yung question ng freedom. Sa Romans chapter 6 verse 14,
Yung previous verse, bago po yung binasa po natin, sabi doon, sapagkat hindi na dapat nagmaghari sa inyo ang kasalanan, yabang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Alam niyo, may mga misconception na ina-anticipate po si Pablo na gusto po niyang i-address dito. Doon sa sinasabi niya na ang mga nanampalataya kay Kristo ay wala na sa ilalim ng kautusan. Yung mga Hudyo, particularly yung mga Judaizers, they mess with Paul dito po sa statement na ito. Kasi sabi nila, pag wala ka na sa ilalim ng kautusan, ay magiging lawless ka. Dahil ang kautusan, ang guide, ang kautusan ang nagbibigay sa iyo ng tamang pamumuhay. No? At kung wala ka na sa ilalim ng kautusan, ay talagang lalabag at lalabag ka sa kautusan. Hindi na magiging maganda ang iyong pamumuhay. Pero dito po ay ina-argue po ni Paul sa kanyang sinasabi na yung taong wala na sa ilalim ng kautusan ay hindi nangangahulugan na magiging lawless person na siya. Isang taong walang regard sa kautusan, kundi isang taong may kapangyarihan para tuparin ang kautusan. Isang taong merong tunay na kalayaan. No? Sabi nga sa verse 14, hindi na dapat naghahari ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahan loob ng Diyos. At dito po sa unang verse na binasa po natin, ng passage natin, sabi niya, ano ngayon? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Ang sabi po niya, hinding-hindi. Hindi ito yung effect nung sinasabi niya na wala na sa ilalim ng kautusan ang isang taong nakakay Kristo na at siya'y nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Okay? Some people might think that since we are saved by grace, pwede na tayong mamuhay kahit na anong uri ng pamumuhay ang atin pong gawin. And Paul strongly rejects that idea. Sabi niya, hinding-hindi. Meron po yung emphasis maging sa Greek language. Sabi niya, by no means, God forbid. Sabi niya, hindi ito talaga pwedeng mangyari. Kung tayo nasa ilalim na ng biyaya ng Panginoon, yung grace na yon is not a license to sin, but a power to overcome sin. So yun po yung ginagawa ng grace ng Panginoon sa atin. So tingnan natin konti yung contrast between law and grace dito po sa Romans chapter 6. Ano po bang ginagawa ng law? Law exposes sin, but grace empowers righteousness. Ang kaya lamang pong gawin ng law, ito reveal sa atin, ipahayag po sa atin na tayo po yung mga makasalanan pero wala akong kakayahan yung kautusan para bigyan tayo ng kapangyarihang i-overcome yung kasalanan na yon. Ginagawa po yun ng grace ng Diyos because it empowers us for righteousness. It frees believers from sin's power and enables them to live righteously. Kung baga, ang law ay kagaya ng mga diagnostics sa health, for example, no? Kung ikaw ay gusto mong malaman kung may sakit ka sa baga, ay magpa-x-ray ka. Yung x-ray, ilalabas nun kung ikaw may problema sa baga mo. Pero matapos makita kung may problema ka sa baga, hindi mo pwedeng gamiting gamot yung x-ray para sa baga mo na may sakit. Ganun daw po yung kautusan. Pinapakita yung tunay nating kalagayan. Sa pamamagitan ng kautusan, nakikita natin na tayo po yung mga makasalanan. Nakikita natin yung atin pong problema. And the more na natututuhan po natin ng kautusan, mas nakikita po natin na tayo hindi karapat-dapat sa Diyos. Na tayo talaga ay mga makasalanan. Na tayo ay talagang walang kapag-apag-asa. Meron tayong mga terminal na sakit. No? Parang ganun yung sinasabi sa atin kapag tininan po natin yung ating sarili sa pamamagitan ng kautusan. Subalit, yung biyaya ng Diyos ang nagtatawid sa atin dun sa problema na yon. No? So, the law condemns, but grace redeems. Ano sinasabi sa atin ng kautusan? Makasalanan ka, hindi ka karapat-dapat. Wala kang maipagmamalaki. No? At totoo po na ganun yung ating kalagayan. Yan po yung dinidiscuss ni Paul dun sa mga previous chapters. At madalas na po nating naririnig ito sa mga preaching dito. Pinapakita po ni Paul from chapter 1, ito pong Romans, yung pong depravity ng humanity.
Sobrang samaho natin bilang mga tao. At pagdating sa chapter 3, sinasabi po doon na wala nga pong matuwid sa atin, wala kahit isa. Lahat tayo ay nagkasala at hindi po tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ganyan ang ginagawa ng kautusan sa atin, pinapakita yung ating kalagayan, and we know we stand condemned because of the law, no? But grace redeems. Under the law, we are condemned as sinners, but under grace, we are justified and transformed. So ano po sinasabi ho dito? Kung tayo man ay karapat-dapat sa Diyos, hindi ito dahil sa pagsisikap natin na sumunod sa kautusan, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Na in the first place, God made us righteous through the Lord Jesus Christ. The righteousness of Christ is imputed upon us. Is as if we have not committed any sin. Yun po yung grace ng Panginoon eh. Tinutubuso tayo dun sa pagiging makasalanan. Di ba? Yes, totoong makasalanan ho tayo, nare-reveal yan under the law. Pero sinasabi ho sa atin, because of the grace of God, binubura lahat ng kasalanan dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. No? So yun po yung ginawa ng atin pong Panginoon at ito po'y biyaya lamang niya. So kung tayo man ay nagiging karapat-dapat sa Panginoon, hindi po dahil sa ating mga sarili, wala po tayong anumang maipagmamalaki, ito po'y dahil sa grace ng Panginoon. Because of His amazing grace. Ang law ay hindi pwedeng makapagligtas sa atin, pero yung grace ang nagbibigay po sa atin ng kaligtasan. The law demands perfect obedience, which no one can achieve. But grace grants salvation as a free gift through faith in Jesus Christ. Paano po nangyari yon? Because Jesus Christ fully obeyed the law. And when He sacrificed Himself on the cross, para po sa atin, nire-represent po niya yung atin pong mga buhay. Na yung kabayaran ng kasalanan ay pinagbabayaran niya sa krus. No? Kinuha niya lahat ng ating mga kasalanan. For the wages of sin is death. Yun po yung binasa natin sa last verse, sa verse 23. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So, alam natin lahat ito, mga kapatid. Pero let us be reminded, during this Lenten season, na ito po yung saganang grace ng Panginoon. Ito po yung amazing grace ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na tayo po, sa pamamagitan ni Jesus Christ, ay meron na pong kalayaan sa kasalanan. No? Hindi na tayo talaga mga prisoners of sin. No? Dahil naranasan natin yung grace ng Panginoon and it empowers us to live righteously. So hindi lamang inako ni Jesus Christ yung ating kasalanan nung siya'y nabayubay doon sa krus. No? Binagbayaran niya yon ng buo. At dahil bayad na, hindi na natin kailangang pagbayaran. Okay? Pero alam niyo po, yung salvation is not just salvation from the penalty of sin, but it is also a salvation from the power of sin. Doon sa ginawa ni Jesus Christ doon sa krus, ini-impute nga po niya sa atin yung kanyang righteousness. He perfectly obeyed the law. And He became our representative na tayong lahat na lumabag sa kautusan ay pwede na maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos only because of Jesus Christ who fully obeyed the law and who imputed His righteousness upon us. Pag naintindihan natin yon, talagang siguro mas mapapaluhod tayo sa pasasalamat sa Panginoon, sa pagpupuri sa Diyos. At masasabi natin, napaka-amazing ng biyaya mo, Panginoon. Sino ako para pagkalooban mo ng ganitong pagtrato? No? Ganun kabuti ang Diyos. At tayo na mga nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon, punong-puno dapat tayo ng gratitude dahil everything is by grace. Wala hong anumang pagpupunyagi, pagsisikap sa sarili ho natin na naging dahilan para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ito po ay dahil lamang sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Kaya nga wala na hong pag-asa ang sino man maliban sa atin pong Panginoong Jesus. Acts chapter 4 verse 12,
walang pangalang ibinigay sa silong ng langit upang magkaroon ng kaligtasan maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang lahat ng tao na nagkasala ay dapat makakilala sa Panginoon at magkaroon ng pananampalataya nang sa ganun tamasahin po nila yung ginawa ng Panginoon para sa atin pong kaligtasan. So yan yung sinasabing grasya ng atin pong Panginoon. No? Napakadakila. Napaka-amazing ng grasya ng Panginoon. Hinahango tayo sa pagkakasala. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yan yung ginawa ng grasya ng atin pong Panginoon. At gusto ko pong maintindihan natin yan bago tayo pumunta dun sa mga main points ko ngayong umaga dahil dito po nakasalalay yung pagkaunawa natin dito sa aking mga points na ibabahagi sa umagang ito, mga kapatid. No? So kung tayo ay nakay Kristo na, kung tayo po ay sumampalataya na sa ating Panginoon, at tayo po ay nakaranas na ng kanyang kaligtasan, ang totoo niyan, hindi na tayo bilanggo ng kasalanan. Nakalaya na ho tayo, mga kapatid. Pero bakit hindi natin ito lubos na maintindihan? Kasi sa personal na experience po natin, nakakagawa pa rin ako ng pagkakasala. Nagkakasala pa rin ako as a Christian. Bakit ganon? Yun po yung nagiging tanong natin. Kung ganon ang ginawa ng Panginoon, talagang totally blinat out niya ang aking kasalanan, and by His grace, He empowers me to live a righteous life, bakit ako nagkakasala pa rin? Doon po pumapasok yung first main point ko. The choice. The choice. No? Verse 16, sabi diyan, hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ano po ang sinasabi dito? Now, as a Christian, we have a choice. May pagpipilian na tayo. Before we came to know Christ, bago ho tayo nagkaroon ng kaligtasan, wala hong choice ang sinuman. Lahat tayo bilanggo sa kasalanan. Kung ano ang idikta ng kasalanan sa atin, yun ang ating gagawin. Subalit, nung tayo po ay makakilala sa Panginoon, pinalaya na ho tayo, ngayon meron na ho tayong pagpipilian. Yung mga taong wala sa Panginoon, hindi nila kayang piliin na mamuhay ng matuwid. Pero ang gusto ko pong maintindihan natin, kung ikaw ay nasa Panginoon, kung nakaranas ka na ng kaligtasan, meron ka na ngayong kapangyarihang mamili. Ngayon, as a Christian, pwede pa rin ho natin na piliin na magkasala. Pero tandaan po natin, it's not because we are powerless, but because we choose to. Nagigets po ba natin? Yun po yung kalagayan ng isang Kristiyano. Kaya si Pablo po, ginagamit po niya yung metaphor po dito, no? Ng slaves. Be slaves to sin. Sasabi ho niya dito. And ikaw ay talagang magiging alipin ng kasalanan. It's your choice, no? But you can also be a slave to obedience, no? You are a slave to the one you obey. Yun po yung sinasabi niya dito sa mga talata po natin. Wala ho talagang tao. Wala hong tao na masasabi po nating truly independent person because everyone serves either sin or God. Again, kung tayo po ay hindi mananampalataya, wala tayong ibang choice eh. We serve sin. Kasi alipin ho tayo ng kasalanan. Bilanggo tayo sa kasalanan. Pero, ngayon tayo ay mga Kristiyano na, ang hamon po sa atin dito mga kapatid, gumawa ho tayo ng tamang pagpili. Kasi meron ka na ngayong kapangyarihan. You have been empowered by the grace of God to choose righteousness, to be a slave to obedience. Yun po yung sinasabi sa atin dito. No? Yun pong being a slave to sin, it leads to spiritual and eternal death. Pero yun pong being slave to obedience, it leads to righteousness and eternal life. Na wala pong neutral ground. Walang taong magsasabing, ako, nasa neutral lang ako, hindi naman ako naglilingkod sa kasalanan, hindi rin ako naglilingkod sa Diyos o sa katwiran. Actually, isa po doon yung ating pinaglilingkuran.
At hindi ho natin pwedeng paglingkuran pareho. Kasi ang sabi nga po ng Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Now, pag binasa ho natin ng buo yung verse, nakalagay din dyan, you cannot serve both God and money. So, pwede na sabihin, out of context yata yan. Bakit nilagay natin yung verse na yan? Kasalanan ang pinag-uusapan at saka katuwiran, no? Bakit sinasabi natin, no one can serve two masters? Parang out of context yan. Pero alam nyo, may sinasabi po ng mga universal na mga principles sa Biblia. Kagaya po ng God is love. Whatever is the context, hindi ho natin mababago yan. God is love. Di ho ba? Now, ito rin po is a universal principle. You cannot serve two masters. Isa doon yung paglilingkuran mo ng maayos, isa ang hindi. Yun po yung sinasabi sa atin. Kaya kung tayo po ay mga Kristiyano, hindi natin pwedeng parehong piliin na magkasala ng magkasala at o kaya naman ay maglingkod sa Panginoon. No? Isa lamang doon ang dapat po nating pinipili. Now, ano po sinasabi sa atin ng Biblia? No? Pipiliin natin as Christians na palaging maging slaves, maging alipin ng katuwiran dahil tayo po ay binago na. That's my second point. No? May pagbabago na ginawa ang Diyos sa buhay natin. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. So ano po yung ating past condition? Tayo raw po ay slaves to sin, kagaya po ng ating nabanggit. Wala tayong choice, prisoner tayo ng kasalanan. Kung ano yung pinapagawa, nag-i-snap ng finger sa atin, na master natin, gagawin natin dahil tayo ay mga alipin ng kasalanan. But Paul reminds believers na tayo po ay dating ganun, no? This was our natural state before coming to Christ. We were totally controlled by sin, unable to resist it, and heading toward destruction, no? And paano ho ba nare-reveal yung ating slavery sa kasalanan? Yung kasalanan yung nagdo-dominate ng ating kaisipan, ng ating mga desires, ng ating mga actions. Dati, hindi ho tayo nakakaramdam ng guilt or conviction kapag tayo gumagawa ng mali. Hinahanap po natin yung pleasure at yung satisfaction sa mga bagay na hindi naman po kalooban ng Panginoon o kalugod-lugod sa atin pong Panginoon. At sabi nga ni Paul sa mga talatang binasa natin, may mga ginagawa tayo dati na ipinagmamalaki pa natin sa halip na dapat nating ikahiya. No? Ganun po yung kalagayan natin kasi alipin po tayo ng kasalanan. Pero nagkaroon po tayo ng present transformation at ang ginawa po ng Panginoon, binago ho niya tayo mula po sa ating kalooban. No? Nagkaroon tayo ng tinatawag na pagbabago. Hina-highlight po ni Paul dito yung salvation na nagpapabago sa isang tao from the inside out. And sabi nga po niya, you have come to obey from your heart. So yun pong totoong salvation ay nagre-resulta po sa buong pusong pagpapasakop sa katotohanan ng atin pong Panginoon kasi nabago na ang atin pong mga puso. Yung ating pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang outward na behavior, pero po ito ay mula sa internal change of allegiance. Meron na ho tayong bagong allegiance. Tayo ngayon ay slaves na sa righteousness. So instead na, ang tawag dito, kabaliktaran, doon sa dati nating kalagayan na tayo slaves of sin, ngayon na binago na tayo ng Panginoon, tayo ngayon ay slaves sa righteousness. So ito po yung magandang makita nating katotohanan. Yung kaligtasan po does not make us free to do whatever we want. But it transfers our allegiance from sin to righteousness. We are now servants of God, not as forced slaves, but as willing followers or slaves of the Lord. Kaya ang tanong po sa atin dito, nakikita po ba sa buhay natin yung ebidensya ng atin pong tunay na kaligtasan? Talaga po ba nagkakaroon na po ng pagbabago sa atin pong puso at sa atin pong pagsunod sa atin pong Panginoon? Ayun. Binago na ho tayo ng Panginoon. Kung tayo po ay totoong mga Kristiyano, binago na ho tayo ng atin pong Panginoon. Kaya ano po yung
challenge sa atin. Yun po yung third point po natin. Ang challenge sa atin ay mamuhay ho tayo ng holy living, ng holy life. Sa verse 19, ang sabi ho dito, kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. So ano po ang hamon sa atin dito? There is a call to dedication, no? So si Paul po, he calls believers to live a dedicated life, to live as dedicated servants of righteousness. At ang sinasabi niya dito, kung dati ay hinayaan natin ang ating sarili na buong-buo maglingkod sa kasalanan bago tayo makakilala sa atin pong Panginoon, ngayon naman completely ibigay natin ang ating sarili sa katuwiran. I-dedicate natin ang ating mga sarili, no? Fully sa atin pong Panginoon. Kasi nga, may pagbabago nang nangyari. At ito yung hamon na ibinibigay sa atin. Ipakita natin yung pagbabagong yan. Hindi lamang yan konsepto, hindi lamang yan isang kaisipan, no, na ating pinaniniwalaan. Ito ay dapat natatranslate sa atin pong pamumuhay. Yan. So may dalawang bagay, paraan kung paano po tayo namumuhay. Pwede tayong mamuhay in increasing wickedness, or kaya naman mamuhay tayo in increasing holiness. So dapat po meron tayong dedication ng atin pong sarili sa Panginoon. Kaya pagdating po sa chapter 12, kung saan sisimulan ni Paul yung practical application, ito pong mga theological thoughts na ito na sinare niya from chapter 1 hanggang chapter 11, binuksan po niya yung chapter 12 doon sa pagsasabing, in view of God's mercy, kinahabagan tayo ng Panginoon, no? Sabi niya, namamanhi ako sa inyo, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God. Di ba? And that is our spiritual act of worship. So dapat i-dedicate po natin yung atin pong mga sarili sa atin pong Panginoon. So pangalawa, yung hamon po sa atin dito, no? Dapat meron na pong contrast ng character. Dapat kitang-kita natin yung ating old life dun sa ating new life. At kung wala ho tayong ma-identify ng pagbabago, pero nagpo-profess tayo na nakakilala sa Panginoon, alam niyo, medyo suriin ho natin ang ating sarili kasi hindi pwedeng nakakilala ka sa Panginoon nang walang pagbabagong naganap sa buhay natin. Amen? So, importante po na ma-realize po natin yun. No? Kailangan makakita ka ng pagbabago. Umpisa po yan dun sa mga desires po natin. Dun sa mga longings po natin. No? Meron na ba tayong spiritual appetite? Meron na po ba tayong mga pagnanais sa mga bagay na banal at makadiyos? Yan po ay wala sa atin bago tayo nakakilala sa atin pong Panginoon. So meron po dapat contrast na nakakakita. Meron pong old life, which is slavery to sin, at meron pong new life, which is slavery to righteousness. And sinasabi ho sa atin dito, there is a reward for obedience. No? Sabi po sa verse 22, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. No? Yun pong patuloy natin na pagsunod sa Panginoon ay nagbubunga ng kabanalan sa atin pong mga buhay, at eventually, mararanasan po natin yung pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong sa atin dito ay, ano ba yung direksyon na tinatahak po natin sa ating buhay? Ito po ba'y papalapit sa kabanalan o patuloy po tayo sa paggawa ng kasalanan? Dapat nakikita natin ang ating sarili. Kung Kristiyano na ho tayo, nababawasan ang ating paggawa ng kasalanan at tayo po ay araw-araw binabago ng Diyos patungo sa kabanalan hanggang sa makita po natin ang ating sarili. Isang araw na tayo po ay katulad ng ating pong Panginoong Hesukristo sa katuwiran at kabanalan. Yun yung pinakamagandang pwedeng mangyari sa atin. No? At yun din po yung sinasabi ni Paul sa Romans chapter 8.
Yung madalas po natin kinuquote sa verse 28, di po ba? All things work together for the good. May article na the good po doon. Hindi lamang everything works together for good. No? Alam nyo, yung pagkakasalin po doon talaga ay sinasabing merong isang pinakamabuting pwedeng mangyari ho sa atin at gagamitin ng Diyos ang lahat ng mga sitwasyon natin sa buhay para dun sa kabutihan na yon. At ano po yung kabutihan na yon? Pag binasa natin yung mga succeeding verses, sinasabi doon, yung kabutihan na yon ay yung pagiging kawangis ng ating Panginoon sa katwiran at kabanalan. So sinasabi ho sa atin, maging yung mga sitwasyon natin na nararanasan sa buhay ay pamamaraan ng Diyos para tayo ay akayin sa kabanalan. Yan, kahit sa pagsubok, kahit kahirapan, anuman po yung mga pinaparanas po sa atin, yan po ay gagamitin ng Panginoon upang makamtan po natin yung reward na ibinibigay po sa atin sa kabanalan. Now, tingnan pa po natin yung final dito na sinasabi na contrast, no? Sabi sa verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na atin pong Panginoon. So ano po sinasabi po dito ni Paul, no? Nire-reiterate lamang po niya yung kanya pong mga previous na mga argument dito, no? At ito po ay binibigyan po niyang diin as he ends this chapter 6, no? Sinasabi niya dito, kung tayo magpapatuloy sa pagkakasala, ang aanihin natin ay kamatayan. Walang maipagmamalaki na mabuti ang paggawa ng kasalanan. Kahit minsan nagbibigayan sa atin ng pansamantalang pleasure, subalit ang end result palagi ng pagkakasala ay distraction. No? So yun po yung sinasabi. At ito raw po ay bayad. Yun po yung sinasabi, wages the wages of sin. Ang kasalanan ay may wages na binibigay sa atin. Para bang pag ikaw ay nagkakasala, para kang naglilingkod sa kasalanan at ikaw ay bibigyan ng sweldo. Ano ang sweldo mo? Pag gumagawa ka ng kasalanan, kamatayan. Sisweldohan ka. Yun po yung sinasabi ni Paul dito. No? Hindi pwedeng wala kang sweldo. Pag nagkakasala ka, is as if empleyado ka ng kasalanan. At bibigyan ka ng wages. Hindi pwedeng hindi ka bigyan ng wages. At ang wages na ibibigay sa iyo ng kasalanan ay distraction, kamatayan. And as Christians, kung tayo po ay nagkakasala, pinipili pa rin na gumawa ng kasalanan, ganun pa rin po yung kabayaran po niyan. Palagi pong distraction. Wala hong magandang bayad ang kasalanan kung tayo po ay naglilingkod sa kasalanan. No? Pero sabi ho dito, ang gift ng Panginoon ay eternal life. So, andun po yung contrast. No? Pag gumagawa ka ng kasalanan, may bayad. Pero yung righteousness na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, ito ay hindi dahil nagsisikap ka na magpakabanal, nagsisikap ka na gumawa ng mabuti. Actually, ito po ay gift ng Panginoon. By His grace, He empowers you to live a righteous life. And it leads to eternal life. Nasundan po ba natin yon, mga kapatid? Yung pagkakaiba? Pag naglilingkod ka sa kasalanan, may bayad. Parang pinagtrabahuhan mo yan, ito bayad. Pero kapag ikaw naman ay naglilingkod sa katwiran, mga kapatid, hindi po yan parang pagtatrabaho rin at pagsisikap. Ang sabi diyan sa atin, ito po ay dahil sa biyaya ng Panginoon, it is a free gift of God na binibigay po sa atin, and it leads to eternal life. So every time na tayo po ay nakakagawa ng kabutihan, tayo po ay nagsisikap na maging banal, at tayo po ay nagsisikap maging kalugod-lugod sa Diyos. Again, wala pa rin po tayo maipagmamalaki sa atin pong mga sarili. It is a gift of God. Kaya nga ho, as Christians, talagang wala tayong pagmamalaki. Laging glory to God. No? Kasi kung meron man ako na-accomplish, na kabutihan, kung nakikita ko man ang sarili ko na nagpo-progress sa kabanalan, it's because of the grace of God that empowers me to do it. It's not because of myself. Okay? So, yun po yung sinasabi po sa atin dito. Now, in conclusion,
Freedom is not the right to do what you want. It is the power to do what is right. Kaya mahalaga po na tayo po ay pumipili kung sino po ang ating master. Consider po yung isang example tungkol sa isang isda na nag-decide na gusto niya ma-experience yung buhay na buhay na hiwalay sa tubig. Yan. Sabi ng isda, buong buhay ko, nandito na ako sa tubig, gusto ko naman ng kalayaan. Yan. At dahil gusto niya ng kalayaan, sabi niya, tatalon ako sa pampang. Ginawa nga yun ng isda, at pagtalon niya sa pampang, doon lamang niya na-realize, kapag wala siya sa tubig, hindi siya makahinga. No? At maaari niya itong ikamatay. No? He is gasping for air. That fish is unable to survive outside of the waters. No? Alam niyo, ganun din po. Yung freedom, para po dito sa isdang ito, ay makikita within the boundaries of the water. Kagaya rin po sa ating mga Kristiyano. Yung true freedom for us is found in the boundaries of righteousness. Freedom, again, is not the right to do what you want, but it is the power to do what is right. And we are to choose our master wisely. No? Kanino po ba tayo naglilingkod? So, i-evaluate po natin ang ating pong masarili. What areas ng buhay po natin are still under sin's control. Mag-decide po tayo to surrender fully to Christ, not just as Savior, but as our Master. At magkaroon po tayo ng pagdidesisyon, mga kapatid, na isabuhay, intentionally live as a servant of righteousness, honoring God in your thoughts, words, and actions. No? So pinalaya na po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag na po nating sayangin ang kalayaang ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa kasalanan. Gusto ko pong tapusin sa isang mahalagang verse. Galatians 5:1. Pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay? Ready, go. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paaalipin pang muli. Mga kapatid, salamat sa Diyos, pinalaya niya tayo. Amen.